Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng unofficial Bato Solid supporters. Representative Sandro Marcos binigyang parangal bilang natatanging public servant sa Pilipinas. Congratulations po, Honorable Sandro Marcos. Nagpasalamat si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos sa kanyang natanggap na parangal mula sa RP Mission and Development Foundation Incorporated na kumikilala sa kanyang pagiging isang natatanging public servant sa Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ni Marcos na lubos siyang nagagalak dahil sa kinilala ang kanyang serbisyo para sa kanyang mga kababayan sa Ilocos Norte. Sabi niya, as a proud representative of the 1st District of Ilocos Norte, I am deeply honored to receive the RPMD Award, recognizing my efforts in serving my constituents. I am deeply appreciative of the trust and confidence that my kakailian have put in me. However, there is still much work to be done. Rest assured that we will be relentless in working for a more developed and inclusive Ilocos Norte. Okay, tanong. Ano ba ang background nitong RP Mission and Development Foundation Incorporated? Matanda na ko nung bago mag-eleksyon nung May of 2022, di may mga surveys, ano? Sa mga credible surveys, nangunguna palagi si VP Sara at yung unit team. Bigla, mayroong surveying lumabas. Biglang nanguna si Madam Lenny. Tinignan ko yung nag-survey, ito, RP Mission Foundation Development Incorporated. Mula noon, binantayan ko na ito. To me, para sa akin na walang credibility itong grupong ito, RP Mission. Kasi, nung 2022 election, klaro na overwhelming ang lamang ng unit team sa kakamping. Sila naglalabas ng survey na nangunguna si Madam Lenny. Kaya ako, bantayan natin itong papalapit na eleksyon. Sigurado ako, ito, RP Mission and Development Foundation Incorporated, bantayan nyo, maglalabas ito ng mga surveys at ipapalabas kung sino ang kandidato ng administrasyon, mangunguna. Yan na yung tatak. Kung ang nagbigay ng award kay Congressman Sandro Marcos, yung example, Ramon Magsaysay Award, yan. O kaya yung mga mas okay pa, Rotary Club, yung mga ganyan. Metrobank, maalala ko itong partnership ng Metrobank at saka Rotary Club. Nagbibigay sila ng award ng The Outstanding Philippine Soldiers. Ang laki ng premyo ngayon, 1 million pesos ang cash prize ng makakatanggap ng The Outstanding Philippine Soldiers. At basta Rotary Club at saka Metrobank, yan ang mga matitinong grupo na nagbibigay ng parangal. Sa awa ng Diyos, noong 1997, kapitan pa ang ranggo ko noon, isa ako sa napili na binigyan ng The Outstanding Philippine Soldier Award. Ang cash gift namin noon is only 25,000. That was 1998 pala, hindi 1997. So, depende sa nagbibigay sa iyo ng award. Tatanggap man lang ako ng award galing sa ganitong grupo, huwag na lang. Kasi maraming grupo ngayon na
bibigyan ka ng award. Kaya lang, anong kapalit? Anong credibility ng organisasyon na nagbigay ng award? Oh, have you heard of this? RP Mission Development Foundation Incorporated. Bibigyan. Tapos, Ilocos Norte, ang daming nabulgar na mga unfinished, mga palpak na flood control projects. Kung hindi pa nagpunta dyan yung masipag na DDS vlogger, si Brother Jesus Busi Duki, hindi natin makita. Mga nakatiwangwang poste lang. Nang dahil sa DDS vlogger na yun, napilitan si Secretary Vince Dizon, nag-inspect kunuhay. Anong sabi niya? Ito, hindi ito ghost project dahil may posting nakatayo. Ito, hindi natapos dahil kulang ng budget. Kung ano-ano na lang ang inirason, kaya lang, wala na. Ang nakakarami sa taong bayan, bistado na. Anong sabi ni Congressman Erese? First District of Ilocos Norte, Sandro Marcos, nakatanggap 30 billion pesos flood control fund. Bakit? Anak siya ng Pangulo. Leyte, Romualdez, 40 billion pesos ang kanyang flood control fund. Bakit? Dahil pinsan siya ng Pangulo. And then yung Philippine Center for Investigative Journalism, anong findings nila? Pork barrel kings. Pinakamalaking pork barrel na natanggap, Sandro Marcos. Pumapangalawa si Sandro Marcos. Yon ang record. Anyway, kung binigyan ka ng award, edi congratulations. But tignan natin ang reaksyon ng taong bayan. Ang daming nag-love. Kailang mga trolls naman. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Pasensya na kayo, magulo. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang natagaan na mogyero, so mag-atop na siya karon. So ginatanggal na ang trapal nga ilang atop na niyang itsura sa ilang panimalay tungod kay sigig kaulanan. So ginatanggal na ang trapal. Ang ilang pagkuyo. O karon naman na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So nindot na gyud nga tan-awon. Kay ganina trapal lang, so karon na puriya na og yero. Salamat sa Ginoo og sa naghatag sa sin kay dili na mi maulanan. Oo. So pila na dayto kabulan anti ang inyong atop nga trapal lang? Dugay na. Pila na? Unom na kabulan. Unom na kabulan. Na nalata na gyud ang trapal. Oh, kung magulan kung magulan wa nay kuan. Wa nay so mo na ni ang inyong uga. Kahimtang wa nay uga. Wala na mga bali na tungod. Mga bali na ang salog. Tungod sa ulan. Magpadayon ni nga tabang ang kining naghatag og sin. Oo, salamat kaayo. Salamat kaayo.